Sa isang magarang mansyo, nagmamadaling dumating si Divina. Halatang nanginginig ang kanyang katawan at ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Naroon sina Brando at Rocky Boy, naghihintay ngunit nagulat sa itsura ng babae. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Divina. Habol ako. Gusto akong tapusin ni Tanggol Montenegro. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng takot at tila ba humihingi ng awa. Nagkatinginan sina Brando at Rocky Boy. Hindi nila alam kung dapat bang pagkatiwalaan o tuluyang isantabi ang sinasabi ni Divina. Samantala, sa kabilang dako, si Mauro ay nagmamadaling umuwi sa piling ni Linda. Halos mabaliw siya sa kaba habang mariing nagbilin. Kapag may naghanap sa akin, itanggi mo. Sabihin mong wala ako rito. Ngunit hindi pa man natatapos ang usapan, narinig na nila ang mga yabag at malalakas na katok. May mga armadong lalaki nang pumasok. Matapang na hinarap sila ni Linda. Kahit nanginginig ang tuhod, diretsyong sinabi niyang wala si Mauro at mas mabuti pang umalis na sila. Ngunit imbes makinig, isang malakas na suntok ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahandusay siya, nanginginig at halos mawalan ng malay. Hindi na nakatiis si Mauro. Sa galit na umaapaw, lumabas siya mula sa pinagtataguan. Hawak ang patalim. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Walang pasabi, sunod-sunod niyang sinaksak ang isa sa mga lalaki. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng kalaban, ngunit agad siyang napalibutan. Maraming kamay ang dumukot sa kanya, pinagtulungan at walang awang binugbog. Unti-unti, bumigay ang kanyang katawan, halos mawalan ng buhay. At sa pinakamadugong sandali, dumating si Tanggol. Parang isang anino na biglang sumulpot, mabilis niyang sinalubong ang mga kalaban. Ang kanyang mga kamao ay parang bakal. Bawat suntok ay may bigat ng kanyang galit at pangakong ipaghiganti ang lahat ng biktima ng mga gerero. Ang putukan at suntukan ay nagmistulang kulog sa loob ng gabi. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Walang makapigil sa bagsik ni Tanggol hanggang sa siya'y nagwagi. Basang-basa ng dugo at pawis, agad niyang inalalayan si Mauro. Buhay ka pa, hindi ka nila makukuha. Magkasama silang nakalabas sa madilim na lugar, sugatan ngunit buhay. Pagdating sa kanilang tahanan, halos mawala ng ulirat si Mauro. Si Lola Flor, halos mabaliw sa takot at pag-aalala, niyakap ang anak habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Ang ingay ng iyakan at kaguluhan ay narinig ni Punggay. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Nakatutok agad ang baril ni Punggay kay Tanggol. Anong ginagawa mo rito? Layo. Hindi lang siya ang dumating. Isa-isa ring pumasok ang kanyang mga kasamahan. Nakatutok din ang kanilang mga armas. Sa loob ng mismong bahay nila, parang bitag na nakalatag ang kapalaran ni Tanggol. Ngunit nanatiling kalmado si Tanggol. Wala akong masamang balak. Kung hindi ako dumating, baka patay na si Mauro ngayon. Niligtas ko siya. Ama mo siya, Punggay. Saglit na katahimikan. Tila huminto ang oras. Ang mga mata ni Punggay ay puno ng galit, ngunit bahagyang nabawasan ng pagdadalawang isip. Isa lamang maling galaw, maaaring sumiklab ang isang madugong engkwentro. At dito naiwan ang tanong, bayani ba si Tanggol dahil sa pagliligtas kay Mauro o mananatili pa rin siyang kaaway ng batas at ng pamilya ni Punggay? Ano sa tingin ninyo? I-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang kabanata.